Iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Ay kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, kung hindi sisipot si Co sa mga pagdinig, posibleng humantong ito sa paghahain ng arrest order laban sa kanya. Saksi, si Tina Pangiliban Perez. Nakikipag-ugnayan na si House Speaker Faustino Bogie III sa Department of Justice para sa agarang pagpapabalik sa bansa kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Hindi pa malinaw kung nasaan ngayon si Co. Pero nauna nang lumabas sa mga ulat na wala na siya sa Amerika at umano'y nasa bansang Spain. Sinisimula na rin ng Ako Bicol Party List ang proseso sa pagpapalit kay Co. Ang kanilang third nominee na si Attorney John Almario Chan ang hahalili raw sa kanya. Tinanggap na kahapon ni Speaker D ang resignation ni Co. Kaya nawala na rin daw ng jurisdiction sa kanya ang House Ethics Committee kung saan naghain si Congressman Toby Tiangco ng ethics complaint laban sa kanya. Pero sa ilalim ng RA 1319 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nakasaad na hindi pwedeng payagan ang sinumang opisyal ng gobyerno na magbitiw o magretiro sa gitna ng isang investigasyon o nakaambang kaso laban sa kanya para sa alinmang paglabag sa probisyon ng batas. Hinihingi namin ang tugon ng liderato ng Kamara ukol dito. Kung si Cebu 5th District Representative Duke Frasco ang tatanungin, hindi lang dapat si Co ang panagutin, kundi maging ang Ako Bicol Party List na anyay naging kasangkapan para maisakatuparan ang pag-aabuso. Dapat daw humarap din ang Ako Bicol Party List sa investigasyon, parusa at kung kinakailangan, diskwalifikasyon. Sabi naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., bagamat hindi nagiging panangga ang resignation, nananatilian niyang walang bahid ang Ako Bicol Party List. Malinaw rin daw sa Party List System Act na hiwalay ang partido sa nominee at ang pagpaparusa sa party list dahil sa kasalanan ng isang nominee ay hindi lang paglabag sa batas, kundi pagbalewala sa mga bumoto rito. Sabi niya in due time, he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet. He's entitled to this presumption of innocence. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, 3 helicopter na mga kumpanyang konektado kay Co ang tinangkang ipa-deregister. Ibig sabihin, pinatatanggal ang 3 chopper sa National Register o tala ng mga aircraft sa bansa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ginagawa ito kung nawala, nasira o kung ibebenta at ililipat sa ibang may-ari o ibang bansa ang isang aircraft. Hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-deregister sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-deregister. At may standing order na ang CAAP na lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-deregister. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson, kung masusundan pa ang kanilang pagdinig ukol sa maanumalya umanong flood control projects, padadala nila ng imbitasyon si Co at si dating House Speaker Martin Romualdez. Kung hindi raw sisipot si Co, ipasasampi na siya. At kung hindi pa rin siya darating sa pagdinig, i-issuehan na siya ng show cause order. Kung di magiging sapat ang kanyang dahilan, maaari raw i-cite in contempt si Co at pa-issuehan ng arrest order. Ang imbitasyon naman kay Romualdez, idaraan kay Speaker D bilang paggalang sa interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Hinihintay ng komite ang mga development sa kaso bago magtakda ng susunod na pagdinig. Sinisikap namin makuha ang panig ni Co at Romualdez tungkol dito. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, maging ang minorya sa Senado, sang-ayon na ipa-contempt si Co kung hindi siya sisipot sa pagdinig. Flight means guilt? Ganun ba yun? Oo, kasi kung inosente ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo, bakit ka umalis? Bakit ka lumayas? May kasalanan ka ba? Kung magpumilit daw si Co na magtago sa ibang bansa, baka raw mag-aya siya kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo
na inaresto sa Indonesia noong September 2024. Ang basehan noon ng pag-aresto kay Guo, ang arrest order ng Senado dahil sa ilang beses na di pagdalo ni Guo sa mga pagdinig. Wala pang warrant noon para sa iba pang mga kasong kinakaharap ni Guo kaugnay sa mga pogo. Arrest order coming from the Senate, not from the court that compelled her to be delivered back to the Philippines. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.